Congratulations! Stel! O, di ba? Kahit naman ako, pag magpa-audition ako ng The Voice Generation, Aroy, si Coach Stel din yung pipiliin ko. Bakit nga ba kinatatakutan ng mga tatlong ibang coaches itong si Stel pagdating sa pagsabay-sabay silang nagte-turn? Kasi nga, ito na ang chichika natin ngayon. Pero magandang araw muna po at magandang hapon, umaga, gabi sa lahat ng mga kapanood nitong ating Bettable channel dito po sa YouTube, ang ating munting channel na unti-unti nang lumalaki at maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers po natin at sa ating mga sponsors na very loyal talaga. Hindi ko na kayo kailangan. Mamaya ako na kayo pasasalamatan dahil na-excite nga ako dito kay Stel. Isa sa salamat. Umubo ko to sa pasalamat ako. Isa nga po si Stel sa apat na mga coaches sa The Voice Generation at nagugulat din ako kung bakit kinatatakutan siya ng mga kagaya ni Chito Miranda, Billy Crawford at saka ni Julian San Jose na mga co-coaches niya yan sa The Voice Generation sa napapanood na po sa Kapuso Network or GMA Channel 7. Kasi nga, halos lahat, mapabagets, mapagrupo, mapaduet o solo na every time na naiikutan siya ni Stel ay talagang 99.9% si Stel ang pipiliin bilang ko. Kasi nga, ang galing mangumbinse, ang husay niyang ibenta yung sarili niya para siya ang piliin. Dumating pa nga sa point na talagang nagpapatutsadan. Maganda yung touch ngayon ng The Voice Generations kasi slowly, with all due respect sa naging stint nito sa Kapamilya Network ng mahaba-haba din panahon, nagkakaroon nito ng sarili niyang touch na alam mong ang home base na niya ngayon ay ang GMA7. Ang director nga nitong si Mr. M, si Sir Johnny Manahan, sinasabi niya na alam mo may sariling tatak na, nagkaroon na ng sariling identity with these 4 new coaches na hindi naman din maiiwasan noong umpisa na ikukumpara dun sa mga dating mga coaches na talaga namang wow. Yung performance at saka yung klase ng kanilang know-how, technical man yan, experience-wise man yan, o yung itinagal naman nila sa industriya ng performing o pagkanta, stage man yan o recording, talagang hindi mo rin maka-question kasi talaga namang Lea Salonga, Coach Bamboo, Sarah Geronimo, sino pa ba mga naging coaches doon? Si Sharon Cuneta, si Apple the App, tapos itong late sila Martin Rivera, Casey Tandingan, lahat naman sila may kanya-kanyang baon but itong apat, from Chito Miranda, in all fairness naman si Chito Miranda na naging kasama din niya ni Regine na vice ganda dun sa Philippine Idol. Ang ganda, nagmarka din siya. Actually, isa nga si Chito Miranda sa talagang humila din nung humila ng maraming audience para dun sa Philippine Idol. Tapos biglang nawala, eto na siya ngayon sa The Voice Generation. And then si Billy Crawford, hindi rin naman natin maka-question ang husay at galing sa pagdating sa performance kasi kahit nga from hosting dumadayo pa siya sa ibang bansa, nagko-compete sa mga sayaw-sayaw, nanalo siya at internationally kilala siya. So hindi mo rin maka-question yung husay niya, and of course ang homegrown talent ng kapuso na si Julian San Jose, nag-iisang babae siya rito, and alam din naman natin na iba rin naman yung contribution niya, yung having a young mind, yung experience, iba rin. And hindi mo rin maka-question ng husay yung pagdating sa pagkanta at pag-perform. But, ito na yung malaking but. Si Stel, ng pinakakilala, assume ko na yan, at sasabihin ko na talaga, dideklara ko na pinakakilalang boy band or P-pop or whatever you call it, dito sa Philippines sa ngayon, siya talaga yung parang nagsisilbing kumbaga sa ilaw, pag prenes mo, siya yung nagliliwanag, alam mo yung ganun. Kaya nag-agree ako kay Direct Johnny Manahan when he said that si Stel is punong-puno ng yung kanyang yung presence niya lang alone in itself is parang alam mo yon, ma-intimidate ka na,
And then yung talent, syempre, andyan yan. Professionalism, lalo na. Kaya pag sinabi ni Mr. M, ng director nitong show na talagang yun ang mga karakter na nakikita niya kay Stel, wala na. Talagang bawnan lahat. But with all due respect dito sa tatlong iba pa, nagja-jibe. Alam mo yon, yan ang nagkakakapaan sila and everything. But sabi nga natin, since si Stel yung pinakamatuturing nating baguhan, pinakabata sa kanilang apat, ang ganda lang panuurin, lalo na yung mga bantering niya, lalo na yung pag nakikipag-okrayan siya. Kasi totoong-totoo yung mga sinasabi niya, and because of that, hinahangaan siya lalo ng mga nanonood at saka yung mga aspiring talents na tinatawag na nga rin yung mga artist. Actually, nung sa isang panayam nung sinabi niya na nagtataka rin siya kung bakit siya ang nakaupo dun bilang coach, bakit hindi ang kagaya ni na Pablo, ni na Ken, o kahit sino pa daw dun sa kanilang lima. Sinagot naman ng maayos yun kasi yun na nga, siya ang nakitaan ng kakaibang presence na alam mo yon, kahit belong siya sa isang grupo, caring yung dalhin yung buong grupo na nag-iisa siya. But with all due fairness, wala akong ibig ipatungkol dito sa statement ko na kaya niyang dalhin dahil lahat sila para sa akin pantay-pantay bilang isang fan ng SB19, ng 18, na makahamahalim ako. Talagang proud na proud tayo kasi sabi nga sa napakarami ko na rin pong episodes about SB19, talagang nakilala at sila ang nagbigay ng honor, karangalan sa bansa para mailagay man lang tayo doon, maihilera, 'di ba? Na tinatalo pa nga nila ang mga iba-iba pang mga legitimate na mga fan base groups diyan o mga armies na tinatawag dahil pinatutunayan na in terms of skills, performance, talents, markado ang SB19. But ang pinag-uusapan natin dito, yung naiko-contribute ng isang Stel sa pangkabuuan, sa pangkalahatan na tinatakbo nitong The Voice Generations na nag-a-add siya ng mas makakaibang excitement, kakaibang glow, and ano pa ba? Yun, nakakatuwa lang kasi tuwan-tuwa ako pag naririnig ko siya, nagbibigay siya ng komento coming from his heart. Talagang meresin sabihin siyang playboy, lahat ginawa niya, alam mo yung mga gano'n, tapos binibiro ng kung ano-ano. Tanggap lang siya ng tanggap at sumasabay siya, considering si Chito Miranda, isa yan sa matatawag kung sasabihin natin pagdating sa rock genre. May pagkabuli itong si Chito Miranda pero nasasakyan niya at sabi nga mismo ni Chito sa sobrang husay nitong batang to, medyo nininervous siya pag yun ang nakakasabi niya pag iniikutan nila yung prospect or contestant. Same with Billy Crawford. Alam mo naman, Billy Crawford, international, ang dami ng experience na yan, pero sinasabi rin niya at inaamin na ayaw niyang nakakasabay umikot itong si Stel kasi more likely than not, si Stel ang pinipili ng mga contestants at wala nang naiiwan sa kanila kumbaga. Diba? Ang saya lang ng mga ganung ano. Nakakatuwa lang kasi sabi nga napaka-humble at hindi nagmamarunong si Stel. Nininervyos pa rin siya kung siya yung pipiliin or hindi. But then again, itong podcast na itong episode na ito na kino-congratulate natin si Stel kasi nakikita natin na sabi nga natin among the SB19 members, since minamanage nila yung sarili nila at siguro pinipili din nila in the process, makakakita sila ng mga i-develop din nila in the future. Magandang platform eto siya nagsusulo dahil pwede rin mangyari ito sa iba pa. Sabi nga natin kanina, kina Ken, kina Pablo, kina Joshua, etc. na mga kapwa din niya equally good at mauhusay at mga kasing gwapo din naman yung mga members. Kaya nga saludo tayo sa SB19 kasi alam natin hindi lang sila sa mga concert scene talagang namamayagpag. Alam natin na hindi lang dito sa Philippines, abroad, marami pa mga ibang projects and hoping kami dito sa Unbearable Channel na mapapanood natin sila sa iba pang platform. Hindi lang sa kantahan, hindi lang sa search ng mga mauhusay ng mga pagpindot-pindot yan, etc. Dahil ayon sa aming bolang kristal, kung inyong napapanood, medyo hindi lang siya masyadong ito naman ako pa ito sa Marites University Itong bolang kristal na ito, pag nakita mo yan, talagang nakikita natin dyan ang nababasa natin ang mas maganda, mas malaki pang future para sa SB19. Gento lang yan di ba? Ako po ang inyong lingkod, si Papa Ambet Nabus, nagpapasalamat. And to you, Stel, keep it up.
keep making us proud. Keep doing your work na napakahusay naman talaga. Alam naman namin na hindi lumalaki ang ulo mo, di ba? Kaya yung mga ibang mga basher dyan, sorry na lang kayo. Hindi nyo kami mako-convert para ano tawag dito, pintasan or i-bash man lang yung grupo na yun. Dahil since day one na nakilala namin yan, love na namin yan dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat dito lamang sa Unbearable Channel.